Good morning. Are we blessed, mga kapatid? Amen. Praise God. So ready na po tayong makinig ng mensahe sa araw na to. May English konti ako. Are we ready to listen to the Word of God this morning? Brother. May baon akong konti. Praise God. Kuya Mike, do the interpretation please. Amen. So, ito po yung ating series sa buwan na ito ng Marso. So, nauna na po si Kuya Jess, yung part 1, yung about kay Peter sa Book of Acts, yung mark of an effective personal ministry. Sabi yung transformation, after the transformation, ano ang kasunod, di ba? So natakal ni Kuya Jess yung personal concern, personal urgency, personal experience, and personal knowledge. And yung naumpisahan niya, after ng inward, it will be transferred inward and it goes outward. So ang nasabi dun is involvement at saka Christ exalting focus. Amen. So gaya na sabi ko na we're going to tackle about the remaining 4. So we are already on the part 2 of our series, Peter sa Book of Acts, mark of an effective personal ministry. So yung ating text po kanina, yung nabasa ni Ate Bel, ito po yun. So sa verse 36 until verse 43, sabi dito, "Now there was in Joppa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. In those days she became ill and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room. Since Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent 2 men to him, urging him, 'Please come to us without delay.' When he arrived, they took him to the upper room, and all the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other garments that Dorcas made while he was with them. And turning to the body, he said, 'Tabitha,' but Peter put them all aside and knelt down." Parang naano ako na-jump. Sabi dito, but Peter put them all aside and knelt down and prayed. And sabi dito, "Tabitha, arise." And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. And he gave her his hand and raised her up. Then calling the saints and widows, he presented her alive, and it became known throughout Joppa, and many believed in the Lord, and he stayed in Joppa for many days with Simon Tanner. So makikita natin dito, Peter is not telling us about the principles. Anong ginawa ni Peter? Peter shows us the principles rather than telling to us. Di ba maraming prinsipyo ang pinakita in example ni Peter sa atin. And he is the greatest teacher by example. Hindi siya nagsasalita, but he do it. Di ba pinapakita niya ito sa gawa. And here, he teaches us the marks of effective personal ministry. So, he do it by example. Hindi siya, ganito ang gawin nyo, ganito ang gawin nyo. No. Ang ginawa niya, pinakita niya, sinapamuhay niya, para sa ganun makita ng tao kung ano yung guidelines natin para magawa din natin kung paano tayo maging isang efektibo na servant or minister ng ating Panginoon. All of us, all the believers, we are a servant of God, and we are mandate para sa ganun mag-minister tayo sa ating mga family, yung ni Kuya Jess sa Jerusalem, di ba? Or Jerusalem, Judea, and Samaria. So yun. So makikita natin dito yung mga prinsipyo. Ano yung tinuro ni Peter nung prinsipyo na nauna, di ba? Nung persecution, during the persecution, hindi niya sinabi na, "Lord, ialis mo ako dito." Hindi yun, di ba? Ang prayer ni Peter during the time that he give us, bigyan siya ng kalakasan para harapin yung persecution na nangyari sa kanya. And then, when dealing with the church, sinning in the church, paano din niya ginawa? Nagbigay din siya ng prinsipyo about Ananias and Sapphira. Di ba yung nagbenta sila ng lupa, tapos inano nila? So, Peter deal with that. So, maraming mga prinsipyo ang pinakita ni Peter dito sa Book of Acts kung paano niya ito hinandle at minanage. Nasusundan po, mabilis po ba?
Mabilis! Wag po tayong antukin. Hihinga ako. Hinga ako. Amen. Kinakabahan. Amen. So sabi dito, si Peter, during that time, dun sa Acts, di ba, nung si Peter, nung una siyang nag-preach, di po ba nag-preach siya sa crowds? So ilan ang na-save? 3,000. So Peter, sabi dito, wasn't always preaching to the crowds. Pero yung una, di ba, nag-preach muna siya sa crowds, sa maraming tao. And then sumunod, he got involved with people. Ano yung ginawa ni Peter, yung minensahe ni Kuya Jess during that last Friday? Di ba, he got involved with people? Involved siya, and then one-on-one. He got involved on one-on-one basis. Di ba nung si Enas, yung 8-year paralytic man na nakahiga na, bedridden siya. So 8 years siya doon. So makikita natin dito, Peter, the disciple, was not only involved during the crowd, sa mga crowds, but he has an interaction. Kasi, di ba usually ang mga evangelist, pag yung mga preacher, di ko pag andyan siya, so crowds ang ano mo. Pero, Peter was also managed na makipag one-on-one din siya. Kasi iba yung impact kapag kausap mo yung tao na, yung personal ba, na one-on-one kayo. There is an interaction. Yes, dito, merong interaction dito sa atin, but it was not, hindi siya gaanong close, di po ba? Kasi nandyan sumasagot kayo. But with one-on-one, iba yung impact, di po ba? Nasusundan po? Amen. So yun po yung ano ni Peter. So makikita natin dito yung story in the book of Acts, yung 9, chapter 36, 32 pala, na umpisa ni Kuya Jess. We see 2 miracles that was happened through the life of Peter that indicates some of things that made him effective in personal ministry. So yung una, ano yung unang miracle? Healing of the 8 years paralytic man. And yung pangalawa, yung itatakal natin sa umagang ito, Dorcas or Tabitha restored to life. Take note, restored, hindi resurrected. Okay? Iba yung resurrected, iba yung restored. So ito po yung dalawang miracles na nangyari doon sa Book of Acts. So ito po yung naano ni Kuya Jess. Yung outward. So, dadako na po tayo sa pangatlo. He was involved. Pangalawa, he was Christ exalting, focus. Focus siya nung pinagaling niya si Enas, he didn't take the credit. Anong ginawa niya? Dahil ito sa pangalan ng ating Panginoon. It was, ginawa ito ng ating Panginoong Jesus. And then, pangatlo, he was available. So, makikita natin dito, based on the verse, since Lydda was near Joppa, ano yung inano kanina? Tingnan natin yung, asan na yun? Yung, may inano akong mapa. Ayan. Eto. So, ito yung Lydda, ito yung Joppa. So, dito, pinagaling si Enas. Ngayon, ilang miles yun? 40 to 50 miles ba yun? Yung ano doon, na kung gaano kalayo during that time. So, Peter was available during that time because he was near to Joppa. Ayan. So, makikita natin dito, si Tabitha ay namatay, si Dorcas. So, nag-send sila ng 2 tao. They sent 2 men to him, urging him, please come to us without delay. So, emergency, without delay. Sabi dito, so Peter rose and went with them, and when he arrived, they took him to the upper room. So, ito si Dorcas. Bago natin ituloy about sa availability ni Peter, itakal muna natin si Tabitha or si Dorcas. Now, Dorcas, ang sabi dun sa description is, she was full of good works. Balikan natin yung naano kanina. She was full of good works and acts of charity. So, anong ginagawa ni Dorcas? Siya ay gumagawa ng garment. Ano ba yung nagaganchilyo or nananahi, di ba? He made garments.
'di ba? He made garments para sa mga tawag daw women, sa mga women or sa mga widow. Binibigay niya ito, and he give charity. Charity is yung nagbibigay siya ng tulong sa mga nangangailangan. 'Di ba dito sa religion na to, sa M, 'di ba kapag ang ano nila para sila makaano is they need to give charity para sa ganun, para ang ano nila, ang connotation nila makapunta sila sa Jenna. Jenna ang tawag nila eh. Jenna, sabi nila sa heaven. Jenna. Hindi China. Jenna ang tawag dito. So, ang ginagawa nila during Ramadan, 'di ba, nagbibigay sila ng mga alms diyan sa, 'di ba, sino naka-experience noon, 'di ba, sa mga stoplight. Si stoplight wala noon. 'Di ba, may kudo, may kudo pa, 'di ba, na inaano noon, pero ngayon wala na, dates na lang na ganyan tsaka tubig. 'Yun na lang yung binibigay. So, they are thinking that if doing some good works, they are able to go to heaven. But here, Tabitha or Dorcas she has a full of good works and charity. So ito yung ginagawa ni Tabitha. So charitable deeds which she did. So makikita natin dito na si Dorcas, Tabitha, sabi dito full of good works. Ano bang ibig sabihin ng full of good works? Full. Sabi dito sa Ephesians 3 verse 19, that you may be filled with the measure with the fullness of God. Fullness means totally devoted, totally controlled by, and this woman was totally devoted to good works. Talagang hindi niya pinipili kung sino yung tinutulungan niya, because she have the heart, the passion sa kanyang puso para siya ay tumulong. Alam mo yung the fire keep burning kapag meron yung ng Holy Spirit, na kapag may nakita kang tao, di ba meron yung mo na bibigyan mo, tutulungan mo, kasi andun yung he was ready to help itong si Dorcas. Sabi dito sa Greek, anong sabi diyan? Eliamosonai, sabi dito, which we get eleemosynary, sabi tumutulong siya sa non-profit organization. So tumutulong siya. Charitable ang ginagawa ni Dorcas or Tabitha. Siya ay matulungin na tao, matulungin na babae. Sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, ano yung natin nung na-save tayo? Anong na-save tayo? Ano yung doon? Purpose? To do good works. Ang result nun, to do good works. Hindi tayo masisave para, hindi tayo gagawa ng good works para tayo ay masave. Just like the M. Pero dito, we are saved to do good works. Yun yung prepare sa atin ng ating Panginoon. For we are God workmanship in Christ Jesus to do good works. Yan yun. So makikita natin dito that the miracle happened by the power of God, but on the availability of Peter. Anong nangyari? Di ba nung pumunta yung dalawang lalaki doon sa verse natin, nung pumunta ang dalawang lalaki, anong ginawa niya? Bigla siyang tumayo. So Peter arise and went, sabi doon. So Peter, makikita natin that he was available kasi malapit lang siya, proximity is malapit siya sa Joppa. And he was an active guy. Yung na-message nabanggit ni Kuya Jess last Friday, he's a busy guy in nature. Ay yung lagi siyang kumikilos, hindi siya uupo. Hindi mo siya mapapaupo lang na ng idle lang. Pero he is a busy person na gusto niya yung lagi siyang kumikilos. He keep on moving, di po ba? And Peter, sabi dito, he was sensitive to the needs. Alam natin na si Peter during that time, nagme-ministeryo siya sa mga tao, sa mga nakakasalamuha niya. And then, suddenly, merong inutos na dalawang lalaki para siya ay sunduin. Sabi dito, so, they urged him, sabi dito, do not be delay. Na wag nang, tawag dito, maantala. Wag nang maantala. Makita natin yung yung story of the Shunammite woman, kung alam po natin yon. 'Di ba may namatay din siyang anak?
the Shunammite woman dun sa Old Testament. First King ba yun or Second Kings yun? Shunammite woman, di ba yung babae, nung nakita niyang namatay ang kanyang anak, nilagay niya dun sa upper room? Hindi alam yun ng asawa niya kasi nandun siya noon sa field. Anong ginawa niya? Nilagay niyang anak niya dun sa upper room and then sa taas, and then lumakad siyang mag-isa na may inutusan siya na manguna sa kanya, na tauhan niya. Hindi siya nagsalita. Di ba sa atin kapag may emergency, aligaga na tayo? But the Shunammite woman, anong ginawa niya? Tahimik lang siya. Hindi niya pinaalam sa asawa niya. Di po ba? So makikita natin dito na nung nangyaring yon, that was through the life of Elijah. Siya yung nagpagaling nun. Kasi during that time, sinabi niya, manganganak ka. Sang sabi niya, don't raise my hope, sabi niya. Kasi nga, wala siyang anak during that time. So sabi niya, pagbalik ko dito, ikaw ay mabubuntis or manganganak ka and don't raise my hope. So nung namatay ang kanyang anak, sabi niya, di ba sinabi ko na sa'yo noon, don't raise my hope, sabi niya. At namatay, parang binawi din yung anak niya. So yun ang nangyari. So here on this part, si Peter ay available siya. So lagi siyang handa. He is not only present. Kasi iba ang present, iba ang available. Anong pinagkaiba? Yung spelling. Kuya, just alam ko na yung ano mo. So sabi dito, he was not only present, sabi niya, but he was available. So makikita natin dito kapag tayo kaya may ginagawa, tapos biglang may tatawag sa'yo, anong tendency sasagot natin? Wait lang. Saglit lang. Tapusin ko muna to. Diba? The gigabas sa money. Ganyan yung mga natin, no? So makikita natin dito na nung tinawag si Peter ng dalawa, anong ginawa niya? Bigla siyang tumayo. So Peter went up and go with them. Sumama siya kaagad. Wala siyang patumpik-tumpik. Sabi niya, ay saglit lang, may kukunin lang ako. Naiwan ko yung cellphone ko. Diba? Sa atin ngayon, pag aalis tayo, ang unang tinitignan natin is cellphone. Kasi nga, that was also, kasi nga, pwedeng magamit kasi ang cellphone through emergency. Kasi through contact, ganyan. Lalo pag may emergency, di po ba? Pero si Peter, kung ano yung ginagawa niya, sabi, andun, namatay si Dorcas. Ang mga widow doon, ang mga old women, sabi doon, nag-iiyakan na, nagtatangisan na, sabing ganyan. Umiiyak na sila kasi wala na si Dorcas na mahal nila. So, anong ginawa ni Peter? Siya ay tumayo at sumunod sa dalawang lalaki na sumundo sa kanya. Sabi dito, the only ability God wants to you is availability so that He can then work through with you with several talents, gift. But if you're not available, you're not anything. Present ka tayo dito sa church, pero hindi naman tayo available. Present nga tayo dito na pwede tayong mag-usher, pero nasa sulok lang tayo. Iba yung present, iba yung available. Kasi ang present kasi andyan ka lang, di ba? Pero yung available, you are ready to go, you are ready to do kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Tama o tama? Tama. Tamang-tama. Present nga tayo, pero nasa sulok tayo. Paano tayo gagamitin ni Lord? When it comes to the ministry, hindi ito patama, pero ito ay paalala sa atin ng Panginoon. Yes, we are not only present, but we should be available. Willing tayong paggamit sa ating Diyos na buhay para sa Kanyang kapurihan. Sabi dito, there's such a blessedness in just being available. O di ba kapag nagsabog ng biyaya ang ating Panginoon, kapag may blessing dito sa church, sinong mabibigyan? Yung only available, present and available. But in God's view, the blessedness would be the one who is available. When it comes to transpo, beep beep, transpo. Andito nga tayo, pero pag paano na sinundo na, paghatiran na sa malayo, sinong naghahatid? Sorry to say, Pastor Julius is the one who is available. Si Kuya mo. So di po ba? So makikita natin dito, ganito yung schedule ng transport ministry. Nag-post si Pastor. Pero paghatiran na, syempre wala nang natira, nag-asialisan na.
Sinong naiwan? Pastor Julius, Kuya Jess, kasi sila andito, Kuya Glenn, di po ba? So, yung mga available lamang ang ginagamit ni Lord, kasi paano ka gagamitin kung hindi ka available? Paano ka maglilid ng worship leader dito kung wala ka dito? If you're not available, via Zoom. Pero iba pa rin yun. During that time, kasi nung COVID, di ba pwede tayong ganon. Pero paano ka mag-a-usher kung wala ka dito sa simbahan? How you could usher? Di po ba? Paano ka magluluto? Delivery? Delivery or order? Pwede rin. Pero iba pa rin yung presensya natin. Iba pa rin yung andito tayo na kumikilos, nakikita ng ating, we are happy, Jollibee, happy to serve. Jollibee ba yun? Happy to serve. Di ba na, SM ba yun? Happy to serve? Ay, iba ba yun? Ay, oo nga, alam, bakit Jollibee? So, sinabi ko yan para magising kayo. Happy to serve, di ba? Bidang saya pala sa bida-bida pala yun, iba pala yun. Sorry. Di ba nagising kayo? Oo, para hindi kayo antukin kasi medyo tagalan ko raw pero kasi sa kitchen. Ilang minutes na lang, Kuya Francis? 48 seconds, minutes. Yun. So, yun yung availability natin. Present tayo and we are also available para paggamit tayo sa ministry ng ating Panginoon. If we have the talent, ang sabi ni Pastor Julius, available ka nga pero hindi ka naman committed. Committed ka nga pero hindi ka naman available. Wala din. So, di ba yung sa BS? Committed ka nga, hindi ka naman available. Available ka nga pero hindi ka naman committed. So, it should be both, di po ba? So, yun. So, sabi dito, ayan na. The effective minister is ready, available, and committed. So, tatlo yan pala. Hindi lang siya available, but he is also committed. Also sensitive to the needs. Is not locked in one place. Anong nangyari kay Peter? Di ba doon sa Salida? Hindi siya nagstay sa Lida kasi kung saan siya tawagin, Lida, oo. Doon siya sa Lida, di ba? Nung tinawag siya ng lalaki, immediate na iniwanan niya ang Lida at pumunta siya sa Joppa, di ba? Immediate. So ilang kilometers yun, Kuya Jess? Ilang days ang pag-travel noon? Maglalakad, di ba? So makita natin dito na si Dorcas ay 36 to 48 hours ng patay. So, anong ginawa sa kanya? Di ba ang costume dito, kapag patay dito, papaliguan, tapos ililibing na, di ba? Immediate. Babalutin siya ng puting cloth, tissue, mummify. Yun. So, si Dorcas, 38 to 48 hours na siyang patay. And makikita natin dito na immediate siyang pumunta kasi nga, sabi ng dalawa, nag-iiyakan na yung mga widow doon, yung mga matatanda, yung old women. Sabing ganyan, kailangan kanila doon. So si Peter, hindi siya nag-stay sa isang lugar. Kagaya ng banggit nung last Friday, he was a busy person. He was an active guy. Maging nung si Jesus pumunta doon nag-pray doon sa mountain, hindi siya makatiis, bumaba siya. Anong ginawa niya? Namingwit siya. Kasi nga, ayaw niya yung idol lang siya, yung nakaupo lang siya. So, Peter is a busy in person. Makikita natin dito. Gusto niya yung laging kumikilos. And it's not locked in one place. Sabi dito, have you heard His voice calling you and leading you into a ministry that you can't do because you're locked into something? Tinatawag, narinig natin ang calling ng ating Panginoon para i-lead tayo sa isang ministry. Pero anong nangyari? Hindi natin magawa kasi meron tayong, we are stuck. Ano yung stuck na sa Tagalog? Andun ka lang ba? Na-stuck ka doon? Na-stuck ka dahil lang sa isang bagay kaya hindi ka makapag-move on. Kumbaga merong barrier, di po ba? Hindi ka maka-move on. Yun. Kaya hindi ka maka-move forward kasi merong nagbablock doon sa bagay na dapat mong gawin na tinatawag ka ni Lord. Pero anong ginagawa natin? We keep on ignoring the voice of God. We keep ignoring yung ng ating Panginoon. Ay, ganito, mag-lead ka sa isang ministry.
Pero wag muna kasi meron pa akong hindi siya maiwan-iwanan. Mga bisyo man yan or kung meron yung kasing yun yung naghihinder para hindi tayo makamag-move forward. Sabi dito, we need to be involved with the people to whom God has us and ready to go when He call us. So, we need to be involved. Ang involved kasi merong participation. You are there to participate. Kasi iba yung present ka nga, di ba, ang bystander nakatayo lang siya. Pero kung minsan ang bystander, siya yung unang, di ba? Dun sa mga sa atin, ang bystander, yung mga sila yung unang tumutulong kung minsan. But here, we need to be participate, we need to be involved, and we need to be available. Sabi to, and we need to understand our priorities. Gusto ko sanang mag-serve pero hindi kaya ng schedule ko. Gusto ko sanang mag-serve sa ministry pero may pasok ako. Pero anong tawag dito? May overtime ako. Ako yun. May overtime. Pero praise God, di po ba? May overtime man tayo. We need, sabi nga dito, availability. Ang kailangan ng ating Diyos sa atin, yung ating pagiging available. Andun yung nag-steer sa atin na gagamitin tayo ni Lord kasi we are willing. Hindi nyo napapansin kung ano yung nagagamit sila lang? Madalas. Diba? God choices kasi who is yung tawag dito, who are in the mainstream, kung sino yung laging pero di ba tayo nagtataka na bakit di kaya ako nagagamit? Pastora? Availability pa rin. Di po ba? So makikita natin the same faces ang nagagamit, the same. Di po ba? So this is the principle that Peter wants to teach us, pinapakita sa atin that in order for us to be an effective minister, meron tayong dito yung characteristic na to. We should be a model. Kasi paano kung ikaw tayo na leader, kung hindi tayo available, paano susunod yung mga kapatiran? Ang isang leader nga hindi nga available, paano yun? Di ba? Yung tabang, anong tawag doon? Parang mapupulaan yung ganun. So this is an encouragement for all of us na we should be available in the ministry of God. We are ready. Anong sabi dito? Ang anak ng Diyos ay laging handa. Kung mag-MC ka, mag-MC ka. Kung mag-Bible reading ka, mag-Bible reading ka. Di po ba? So kung ano yung task na binigay sa atin ng Panginoon, we should do it wholeheartedly. Gawin natin ito ng may kagalakan. Ng may kagalakan, di po ba? Yun nga, SM nga, happy to serve. Di po ba? So yun. Amen? Amen. Malapit na. Sabi dito sa Isaiah 6:8, whom shall I send and who will go for us? And I said, here I am, send me. Diba? Yun yung ni Isaiah. Sino yung isi-send ko? Sabi dito, and who will go? Sabi niya, Lord, here I am, send me. So sana tayo ganito rin yung ating response sa ating Panginoon. Sinong maghahatid doon sa Alcards? Here I am, Lord, send me. Pastor Julius. Sinong maglilid sa ministry? Here I am, send me. Di po ba? Makikita natin dito na huwag tayong magturo. Huwag tayong magturo, kundi anuhin natin, ano po yan? Yun po dito pa. Yung availability pa rin po. Sabi dito, here I am, Lord, send me. Yun ang sabi ni Isaiah. So, huwag tayong magturo kasi pag magturo tayo, ilan ang nakaturo sa atin? Magturo, 5, ganyan na, open arms. Ayan po. Ayan. So, pang-apat na tayo. So, una, involvement, Christ-exalting focus. Pangatlo, available. Pang-apat is prayerful. Sabi dito, but Peter put them all outside and knelt down and prayed. So, makikita natin dito, si Peter, marami na siyang napagaling. Di po ba? Makikita natin dito, every time, Peter, he start with a prayer. Jesus is the best example. Di ba? When Jesus is during bago siya dakpin,
Nandiyan sa Gethsemane, di po ba? Nag-pray muna siya doon. He was praying that please, Lord, please pass this, Father, please pass this cup. Sabing dito, nag-pray siya. Jesus is the best example for this, being prayerful. Makikita natin dito, Panginoon na siya, but He is praying, di po ba? How much more with us na wala tayong kalakasan, we need to depend to God. Sabi dito, God performed a miracle, and the miracle came about because Peter was available and because he was prayerful. Peter focused on the power of God. Peter also acknowledged where the source of power was. Di ba nung pinagaling niya si Aeneas? Di ba? Inano niya yung credit sa ating Panginoon. And we remember Peter again during that time, yung preach ko yun dun sa beautiful gate. Di po ba? Silver and gold have I none. Sabi niya, pero ang meron ako, ang ating, the name of Jesus, rise up and walk. Tumayo ka at ikaw ay maglakad. Same thing that was happened here. So makikita natin dito, in-acknowledge ni Peter na yung kapangyarihan ay nanggagaling sa ating Diyos na buhay. Maraming napagaling si Peter during that time in Acts chapter 5, if I'm not mistaken, yung shadow lang ni Peter, di ba? Maraming mga inano nila doon sa kalsada, delayed on the streets, yung mga sinapian ng mga evil spirits, unclean, para yung shadow lang ni Peter, maanuhan lang siya, and then they will be able to heal. Ganon kaano yung kapangyarihan ni Peter na binigay sa kanya ng ating Panginoon. God give them the power and the authority para magpagaling ng mga may sakit. Yun, yung binigay ng ating Panginoong Diyos kay Peter. So makikita natin dito, an effective minister focus on the power of God. Effective minister acknowledge where the source of power was from Jesus Christ and not on ourselves. An effective minister recognize that apart from God, we can do nothing. Sa dami ng napagaling ni Peter, pwede niyang sabihin na, Tabita, tumindig ka, tumayo ka, on his own. Pero anong ginawa niya? Napakaliwanag, he knelt down and prayed. Nag-pray muna siya. Sabi dito, Tabita, kumi. Dito sa ating kapag Arabic, sabi nila, pag babangon, sabi nila. So sabi dito, he didn't do it on his own. Nung sinabi niyang Tabita, kumi, sabi dito, nag-pray siya. Remembering when Jesus Christ healed the daughter, di ba yung sinabi, Talita, kumi, di ba yung din doon? During that time. So yun when Peter is starting to state that says, Tabita, komi, doon ang ginawa din ng ating Panginoon, di ba? But pero ang sa likod nito, makikita natin na ang kapangyarihan ay nanggaling sa ating Diyos na buhay. Peter didn't say it without the power of God. He focused on the power of God. He acknowledged on the power of God. Kasi alam natin na ang Diyos lamang ang nagpapagaling. Hindi si Peter ang nagpapagaling. Ginamit lang ng Panginoong Jesus si Peter. So, we are not able to idol Peter na siya, si Peter may kapangyarihan na ganito, but yung kapangyarihan ay galing sa ating Diyos na buhay. So, makikita natin dito kung wala tayo sa ating Panginoon, sabi dito, wala tayong magagawa. Di po ba? We see the miracle of Jesus Christ in the New Testament, di ba yung sa feeding of the 5,000? Di ba? Ilang isda yon? 2 isda and 5 loaves of bread. Anong ginawa ng ating Panginoon? He prayed to the Father. And what happened? Miracle happened. Di po ba napakain? 5,000, hindi pa kasama ang lalaki? Lalaki ba yun or babae? Di ba? So nakita natin kung gaano ka-powerful ang prayer ng ating Panginoon. Sabi nga doon sa Philippians ba yun? Pray without ceasing. Di ba? Palagi tayong, kasi alam natin na ang panalangin ay makapangyarihan. Sa church na ito, if the house, ang bahay panambahan ay walang prayer, anong mangyayari? Magko-collapse. Because prayer is the backbone of the church. Siya yung pinaka-spinal cord, backbone. Di ba kapag may sakit ka sa spine, anong mangyayari?
ba, mapapa-releases kasi it was connected to the nervous system, yung spine mo, di po ba, baldado ka. And when the church has no prayer, kung wala ang panalanginan sa bahay panambahan, hindi magtatagumpay. So we are grateful and we are thankful kasi meron tayong intercessory prayer during Monday. Doon tayo nagpapanalanginan na alam natin na wala tayong magagawa kung wala ang tulong ng ating Diyos na buhay. Prayer is the most important thing. Prayer is the first resort, not the last resort. Di ba? Kapag Lord, kailangan ko ng, di ba, meron tayong pangangailangan financially, anong gagawin natin? Tatakbo muna tayo sa ating utang muna, tabi. Ganon, di po ba? Pero, lalo na sa mga nagpapaaral, may pangangailangan, di po ba? Our first resort should be, sabi ni Uncle, run to the throne and not to your phone. 'Di ba? Yun yung sabi ni Uncle, 'di ba? So tawag tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Tatawag tayo, we need to pray to God na He is the one who will sustain, He is the one who will provide our needs. So prayerful is effective. So makikita natin dito na pagaling, Dorcas restored to life dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, hindi dahil kay Peter. Amen po? Amen. Amen. Sabi dito, as long as you're resting in your own strength, you're impotent. What is impotent? Walang silbi, di ba ganon? Impotent. As long as you rest in His, you're powerful. Di ba? Makikita natin dito, kapag ikaw ay nagsasarili, sabi dito sa Proverbs ba, do not lean on your own understanding, sabi dito. Proverbs 3, verse 5 to 6, sabi dito, as long as you're resting, take note, in your own strength, you're impotent. But as long as you rest in His power, you are powerful. So Peter is not only prayerful, but he is also powerful because of the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi dito sa Ephesians chapter 3 verse 20, now unto Him who's able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think, according to the power that works in us. Amen po. Amen. Sabi dito, si Paul, di ba, meron siyang thorn of the flesh. Di po ba? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10, concerning this thing I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Pinalangin niya to ng 3 times, the thorn of the flesh. And He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities and reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake, for I am weak, then I am strong. Kapag nakikita natin na tayo ay mahina, we need to acknowledge God, we need to go to God. God is our strength. Siya ang ating kalakasan, siya ang ating kanlungan. Dito si Paul, sabi ni dito, for I am weak, then I am strong. Ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Amen po. Iyan si Paul. Sabi dito, the power that is in the gospel doesn't lie in the eloquence. Eloquence ay yung kagalingan. Kung gaano kagaling ang isang preacher. Sabi dito, doesn't it if did, then men would be converts of soul. It doesn't lie in the wisdom of men. We might preach till our tongues rot. Sabi yan, mag-preach tayo hanggang sa maano ang ating dila, sabi dito. Till we exhaust our lungs and die. Sabi dito, and never a soul will be saved unless there is the power of God moving in. Kahit kagaano kagaling ang evangelist, ang preacher during the crusade, yan ang sabi ni Charles Spurgeon. Without the power of God moving in the midst of the crowd, walang masisave na isa. Amen po.
Makikita natin dito, kahit kagaling yung taong nagsasalita sa harap, kahit memorize niya ang verse, lahat ng scripture, if there's no power of God moving in the midst of the crowd, walang mangyayari. Because we know, during that time, makita natin nung na-save yung 3,000, baptism of the Holy Spirit, because of the Spirit, yung nangyari during that time, in the Pentecost, makikita natin doon na ang Diyos ang kumilos doon. It's not about Peter, but it is the power of God that was moved in that place. Amen po. Amen. Amen. Inaantok na, malapit na. Ilang minutes na lang, Kuya Francis. Okay, number 5, sabi dito, fruitful. So makikita natin dito, nung napagaling niya si Dorcas, di ba nag-iiyakan na sila? And we can say, during that time, added lang po, before we go to fruitful, di ba ang mga women noon, doon sa, saan ba makianan? Sa 1 Timothy chapter 5, ang mga women noon, mga widow, meron silang ministry. Meron mga, ano ko yun? Di ba i-ano ko lang po, doon sa old times, during that time, makikita natin dito ang mga widow, meron silang mga ministry, di po ba, washing the feet of the saints, di po ba, tumutulong sila. So makikita natin dito, ang sabi ni Paul ba yun nagsabi na, pero look, you young widow, may paalala ang mga batang widow, na don't put on the list, sabi doon. Pero ang ilagay nyo ang mga old women, the widows, kasi meron silang ministry na gagampanan sa loob ng simbahan. So makikita natin dito, during that time with Dorcas, makikita natin dito na ang ministry niya ay tumulong. So she lead, di ba? Kasi ang mga kasama niyo, sino na yung tutulong sa amin, sino yung mag-guide sa amin. So makikita natin dito yung pagtatangis ng mga women during that time. And makikita natin dito na pinagaling ni Lord. Anong sabi dito? Makikita natin dito mamaya. And it became known through all Joppa, and many believed in the Lord. Diba? Nung napagaling si Dorcas, nung na-restored si Dorcas or Tabitha, sabi dito, parang kumalat yan na news, di ba? Biglaan, marites, di ba? Parang tawag dito? Trending or anong tawag dito? Yung nag-viral yung nangyari kay Dorcas. At sabi dito, and many believe in the Lord. Kumalat yan. Di po ba? And many believe in the Lord. Makikita natin dito na yung nangyari, yung resulta ng pagsunod ni Peter sa ating Panginoon, yung pagiging available niya, ang resulta is naging fruitful siya. Fruitful, sabi dito. So we are Christians should be fruitful. Fruitful in what? Sabi dito sa John 15:8, by this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Ano pa yung ibang fruit? Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ephesians 5 verse 9, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Pero ano nga ba yung sinasabi dito na fruit na inaanon sa atin ng ating Panginoon? Ano nga ba yung bunga? Sabi dito sa Colossians 1:10, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. 1 Corinthians 16:15, sabi dito, I urge you, brethren, you know the household of Stephanas, that is the first fruits of Achaia, that they have devoted themselves to the ministry of the saints. Peter was fruitful, it was indirect. Sabi dito, he didn't do it for Dorcas' benefit. Hindi pinagaling si Dorcas, ay hindi ni-restored ang buhay ni Dorcas para sa kanya. Not on her benefit. At hindi rin ni-restored si Dorcas para sa benefit ng mga old women. Ano yung reason why Dorcas restored to life? Jesus did it for the same reason that all the miracles had been done, as confirming signs to
prove to the world that the gospel of Jesus Christ was true. Ito yung ano ng ating Panginoon. Yes, binuhay na-restored si Dorcas, pero hindi para sa kanya. That is not the main reason why Dorcas was restored. Hindi rin sa mga balo na nagtatangis, na nag-iiyakan na wala ng aming minamahal na si Dorcas. Hindi yon. But this is the reason. To prove to the world that the gospel of Jesus Christ was true. So anong sabi dito? God had evangelism in mind. This is God's process of multiplication. Anong nangyari? It became fruitful. Diba? Yung availability, because of the availability involved, availability, prayerful, di po ba? Ang naging ano nito, anong nangyari? Dahil sumunod si Peter dun sa tawag ng ating Panginoon of the Holy Spirit, call of duty, yung ano niya talaga. This is the God's process of multiplication. Sa ano yung multiplication na nangyari? Marami ang naniwala sa ating Panginoon. Many believe in the Lord. So sabi dito, kagaya na sabi ko, the fruit here wasn't really direct, Peter. It was indirect. Nag-credit, nag-ano na lang sa kanya, pero ito kasi ang ano ng ating Panginoon. Dahil sa need, pumunta siya, na so makikita natin dito at maraming nanampalataya sa ating Panginoon. Effective minister or servant of Jesus Christ will bear fruit. All believers are saved to be fruitful. Anong sabi sa John 15:2? Tignan natin. John 15:2, I am the vine, di ba? Pero ang sabi dito, He cuts off the branches that is not bear fruit. Para hindi ako magkamali. Bas John chapter 15 verse 2, hindi ko po nalagay dyan. John 15 verse 2, sabi dito, I am the vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He trims clean so that it will be even more fruitful. So ano? Anong hinahanap sa atin ng Panginoon? Bunga. So kung wala tayong bunga, anong mangyayari? Puputulin at anong sang nangyari, di ba? Susunugin at gagawing panggatong. Aantayin pa kaya natin yun na ikakat tayo ng ating Panginoon because kasi sumisip-sip siya ng nutrients, yung abo, yung pataba na pupunta na pa sa kanya, walang ano, hindi epektibo, kaya mabuting putulin para sa ganon mapunta dun sa ibang branches at siya ay mamunga. Diba, every branch, sabi dito, makikita natin dito. So, He cuts off every branches that does not bear fruit. Aantayin pa kaya natin. Anong hinahanap sa atin ng ating Panginoon? Bunga. In Psalms chapter 1, Psalms 1, sabi, He is like a tree planted in the water by the river, sabi dito, and it yields fruit in season. Di po ba makikita natin doon sa Psalms? He is like a tree planted by the rivers, malapit siya, di ba na anuhan siya ng tubig, and it yields its fruit in season. Di po ba? So kapag ang punong mangga, panahon ng punong mangga at hindi nagbunga ang mangga, anong mangyayari? Di ba? Di ba bakit hindi kayo namunga tong mangga? Kulang kaya ito sa pataba o kaya yung esprehan? Nausugan, walang pausok. Di ba sa Pilipinas, sa probinsya, kapag pausukan natin, di po ba? So ano mangyayari kapag ito inaantay mo na? Pero bakit at tagal-tagal na hindi pa rin namumunga? Sorry to use my experience. During my college, bumili ako ng chiko, bumili ako ng rambutan, bumili ako ng guapel. Yung rambutan, yung guapel namumunga na. Until now, ang chiko hindi pa namumunga. Sabi ng anak ko, Mami, sabi ganyan, may lalaki bang ganon? Chiko. Chika, ganon yun. So imagine, that was 2006 when I was in college. Anong year na ngayon? 2026.
20 years. Sabi ng anak ko, as in talaga, pag tumataw siya, Mami, puputulin na raw ni Daddy yung chiko mo kasi hanggang ngayon hindi pa namumunga. As in talaga, yung mayabong-mayabong lang siya, yung katabi niyang rambutan, namumunga na. Pero yung chiko, bakit hindi kaya siya namumunga? Sabi, putulin na raw ni Daddy para tamnan na lang ng avocado. Yun ang sabi niya. Sabi ko, hindi. Ano mo muna, bigyan mo muna ng panahon. Parang ganon. 20 years. Di ba? Another year. Di ba ganon na ate? Di ba meron ano doon sa ano, na ano natin na makikita natin dito na wala na tong ano, ikakat na to kasi hindi na namumunga. Gawin na lang panggatong may silbi pa. Di ba parang ganon? Yun na, so ang hirap yun ano. So makikita natin dito na ang hinahanap sa atin ng Panginoon, all believers, no one is exempted. Walang exempted dito. Hindi mga minister, hindi mga disciple, hindi mga apostle, hindi mga pastor, but all believers are saved to be fruitful. And when we guide, sabi dito, kapag once na makikita natin dito, we should not take credit sa ating sarili. Nadala ko to sa bahay panambahan. Nadala ko siya. Ito yung naano natin. So, hindi natin ito i-take credit sa ating sarili kapag may nalit tayo, 36 seconds na lang. Anong sabi dito sa 1 Corinthians? I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Sabi dito, if we love Jesus Christ, everything we touch in our ministry can issue in fruit. Trust God for the fruit. Be faithful at the point of your ministry. Di ba sa evangelism, may nagtatanim, di ba? Yung ano Kuya Jess, harvesting and planting, di ba? Yun ano. So makikita natin dito, but God may give the increase. God make it grow. Di po ba? Ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Di po ba? So wag nating i-credit sa ating sarili. The last one. Yehey! Tapos na tayo. Free from prejudice, sabi dito. And he stayed in Joppa for many days with Simon a tanner. Ano nga ba tong tanner na to? Tignan mo natin yung prejudice para maunahan natin. Prejudice is an irrational attitude of hostility directed against an individual, a group, o nga, a race, their supposed characteristics. Sabi dito, other term is parang bias. An attitude that always favor from one way of feeling or acting, especially without considering in any possibilities. And it also just like a racism. Diba? Meron parang prejudice kasi may prejudgment ka na. Prejudgment, hindi mo pa nga nakikita, kakasalamuha yung tao, may prejudgment ka na. Ay, ayoko si ganito. Diba? Parang ganon. So makikita natin dito, ano nga ba yung tanner? Si Simon the Tanner, sabi dito, it dealt with the dead. The skin of dead animals making leather. So during that leather pala, yung leather. Yun, iba yung leader. Leather. Sorry, Ilocano kasi. Dito. So Tanner was not respected. He was despised. It was ceremonially unclean. Ito yung ginagawa ng tanner, di ba? Yung gumagawa yan. Yan. So, according to the understanding of the law, it was strictly forbidden to associate with anyone who routinely work with dead animals. So, meron pala yun during that time, ano? According to the laws of that time, a tanner had to live 75 feet or 25 meters outside a village because of his constant ritual uncleanliness. So parang isolated siya, no? Isolated siya. Yun pala yung ano ng tanner kasi it deals with the dead, sabi dito. So it was ceremonially unclean. Pero nangyari dito, anong ginawa ni Peter? He stayed in Joppa for many days. He was tarried. Anong sabi dito ng tarried? He stays longer than the expected. Diba, kung halimbawa ilang days ka lang dito, Peter, pero nangyari, nagtagal siya doon. Nag-extend siya.
sabi dito, makikita natin dito na si Peter, si Simon at Tanner, yun nga, di ba, si Peter, meron silang during the time the Jews na bawal silang makisalamuha, di po ba? Bawal silang makisalamuha, pati sa mga Gentiles, di ba? Meron silang during the time, yung mga Jews, that makikita natin dito na merong limit, di po ba? In Galatians chapter 2 verse 11, Peter had a relapse. Anong nangyari doon sa Galatians chapter 2? Nung dumating sila James, anong nangyari yung ginawa ni Peter? Tignan natin, hindi ko po na dyan. Galatians chapter 2. Galatians chapter 2 verse 11, sabi dito, when Peter came to Antioch, I opposed him to his face because he was in the wrong. Before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. Sabi dito, but when they arrived, anong nangyari? He withdrew. Sabi dito, he drew back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belong to the circumcision group. Sabi dito, so tinignan natin dito na inano siya di Paul kasi di ba ang nagja-justify sa atin, it's not by the observant of the law. The one that was justified for us, sabi dito, we have to prove, sabi dito, sagditan po, we are Jews by birth and not Gentile sinners. Know that a man is not justified by observing the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have pure our faith in Christ Jesus, that we may have justified by faith in Christ and not by observing the law. So si Peter, di ba nung dumating sila James, nakikisalamuhan siya sa mga Gentiles kung nakikikain siya. Pero nung dumating si James, sabi ni Paul, di po ba? Pero si Peter during that time, siya, nakikikain siya. Pero nung dumating sila James na sabi dito, bigla siyang umalis. Kasi nga, maanohan siya. Di ba yung observant of the law during that time, yung mga Jews, they are very particular during that time. So makikita natin dito, but during this time, he's beginning to see his freedom. Makikita po natin yan sa Acts chapter 10, may pagpapatuloy ni Pastor Regina. He is living with a tanner. Sabi dito, sino ang great example of prejudice? Si Jonah. Di ba si Jonah inutusan ng ating Panginoon na pumunta sa Nineveh para i-preach doon, para kasi nga the wickedness of the people umabot na sa kanya. Pero ang ginawa ni Jonah, tumakas siya, pumunta sa Joppa. Then sumakay ng papuntang Tarshish. Then during that time dun may nangyari, 'di ba? And then nilamon siya. Inano siya ng malaking isda. Kinain ng malaking isda and he stayed there for 3 days. 'Di ba? At iniluwa din siya sa Nineveh. 'Di ba? Makikita natin dito, anong sabi ni Peter? But it displeased Jonah exceedingly and he became angry. Nagalit si Jonah. Alam, karapatan si Jonah na magalit. So he prayed to the Lord and said, Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish, for I know that you are a gracious and merciful God, is slow to anger and abundant in loving kindness, one who relents from doing harm. Di ba nagsisi ang mga taga Nineveh? So hindi na sila na-judge doon. Ang sabi ni Jonah, kill me. Sabi niya, patayin mo na lang ako. Sabi niya ganyan, kill me and I want to die. Kasi nga, hindi niya manuhan na meron siyang doon, makasalanan yung mga taong yan. They are wickedness, ayaw niyang pumunta. Pero ang Panginoon, sinabi niya, pumunta ka. Prejudice is meron na siyang prejudgment na dahil sa cultural difference ng Gentiles, ayaw pumunta ni Jonah. So we see, makita natin dito, Jonah is the great example of having a prejudice. Racism, kumbaga, cultural. Di ba meron tayo kapag pag merong study na cross-cultural background, that we need to understand the culture, the values, the customs of ng mga iba't ibang nasyon, iba't ibang lahi. Nung pumunta tayo dito, di ba, sabi natin, parang ayaw natin makisalamuha.
Sa Pidos, during sa Pidos yung ano doon, 'di ba? Merong mga ganyan. So makikita natin dito, tayo rin kung minsan, ayokong makisalamuha sa kanya, si ganito siya. Ginajudge na, there is already a prejudgment na ayoko sa kanya. Pero anong nangyari? 'Di ba? Si Peter nga, he is able to embrace the Samaritans. Nakisalamuhan na siya sa mga Samaritans, sa mga Gentiles, di po ba? Because makikita natin dito, sabi dito, interacting with comparing two or more cultures, understanding their values, beliefs, and norms. This is a cross-cultural. So makikita natin dito, si Peter, he is able to get out of his comfort zone. Makikita natin dito. So, understanding Simon's profession opened our eyes to God's greater inclusivity. The act of sharing space with someone deemed unclean by the law of Moses illustrates radical love and acceptance. Nagstay siya kay Simon na tanner, pero hindi naman nabago. He accept Simon na tanner the way he is. Hindi niya ito binago. Hindi niya kung ano yung ginagawa niya na yung ano niya, trabaho niya, ganon pa rin. Sabi dito, it challenged us to consider our prejudice, encouraging us to reach out to those we might overlook or dismiss. Huwag nating ayoko sa kanya, ayoko siyang i-reach out dito sa church. Ayoko siyang i-reach out kasi ganito siya. Ayoko siyang kausapin. Ayoko siyang anuhin. Kasi iba, dahil lang meron kang prejudgment, hindi mo pa nga nakakausap yung tao, hindi mo pa nga nakakasalamuha, meron ka na agad sa kanya. Which is not bias, di ba? Which is not good. Di po ba? So, we need to get out to our comfort zone. Sabi dito, we need to reach out tayo dito. Wag lang tayong may pangka-pangkat, grupo-grupo. Pwede, naman tayo kuminsan sa mga matatanda. Di ba, makisalamuhan naman kayo minsan sa amin, sa mga may edad. Sa atin, sabi ko, kasi di ba kapag usually, kasi pag mga young, di ba ganyan? Kasi nga, they are uniform sila, magkakaano sila, alam nila. Pag merong mga medyo may edad, sila, lalabas sila, ganyan. Di ba ba? But we need to reach out also. Masakit. Di usapang mga sakit, pag-usapang mga tuhod. Ganun yun. Pero pag mga yung mga nila. Pero we need to reach out. Yun. Yun ang natin na we need to reach out. Yung mga tao kung minsan na-overlook natin, si nandun nasa sulok. Diba? Kaya nga meron tayo yun ang trabaho ng ushering. Ushering. Yan ang trabaho ng ushering. If one is assigned to be an usher, she or he is the one who should usher the mga bago. Kasi so that they will feel belong. Kasi nasubukan niyang pumunta sa isang lugar na parang na-isolate kayo. Nasubukan niyo na yon? Masakit, di ba? Na walang kumakausap sa'yo. May nakaranas na ba dito sa BNE? Sabihin po natin. May nakaranas na dito sa BNE na bagong dalo, hindi kinausap? Magtapatan na tayo para masabi. para maanahan ang admin ng Asheret. Kinausap niyo ba si Kuya Akil? Akil means to eat, Yes. Akil. Yan ang ng Arabic ng Akil. Amen. So, dapat maging maging open lang tayo. Wag lang tayo magstay sa isang grupo. We need to reach out. Din tumunta tayo sa mga hara. Pag sa mahara, pupunta tayo dun sa Alwadi, sa mga first time. Amen. Amen. So, yun po yun. Please. Sa ilalim. Sige, malapit na akong matapos, media. Yan na yun. Huwag niyo akong pala yan. Ngayon lang ito. Yun po yun. So, paalala,
mag-reach out po tayo. Yun pong trabaho ng ushering, admin, na kapag inassign po tayo, learn to reach out. Kausapin natin, wag nating hayaan na andun lang sa isang sulok si kapatid, si kuya or si ate, na left behind siya. 'Di ba? Masakit sa pakiramdam. Masakit sa pakiramdam yon. O si Kuya Alex, samahan nyo siya. Tabihan nyo siya, mag-isa niya. Yung mga nakaupo, tayo dun sa taas, lipat dito. Sabay sa likod. Amen po? Amen. We need to get out to our comfort zone. Sabi dito, our impact can make a profound difference leading to transformed lives and strengthened faith. Peter, sabi nga yung nabanggit kanina, hindi niya hinayaan lang niya na si Simon ay ganun ang trabaho niya. He didn't make him change. Pero kung magnanakaw siya, posible talagang sinermonan na siya ni Peter. Pero yun kasi yung niya, yung trabaho niya. Sabi dito, we need to learn to love people and to accept them for what they are, kung sino sila. Mahalin natin, di ba may iba yung paglapalaki sa atin ng ating mga magulang, may iba't ibang ugali tayo, maldita tayo, suplada tayo, di ba aminin? Pero kung minsan, iset aside muna natin yung pagiging maldita natin, pagiging suplada. Di po ba? Anuhin muna natin ang ating mga kapatid. Amen po? Sabi, let our prejudice die. Break down the walls, but instead, build bridges. Break down the walls, sabi dito. Ano yung pader? Anuhin natin yung pader. Sabi dito, let's continue to seek God, share His love, and be instrument through which His word spread. So tayo yung kailangan ng ating Panginoon. Wala nang mga disciples. So tayo na ngayon na mananampalataya. We are the one who is mandated para ipangaral ang kanyang salita. That was a mandatory, the Great Commission in Matthew chapter 28 verse 19. So pag-igtingin pang evangelism ministry. Amen po. Kasi kailangan natin yan, yung follow-up sa mga kapatiran, na kamustahin natin. That was the gift of Pastor Regina na kailangan din nating matutunan. Diba? Kailangan din nating tulungan si Pastor Regina sa pagiging pagpa-follow up. So makikita natin dito, kasi para ma-feel na mga kapatiran, paano siya babalik kung hindi niya naramdaman yung he is not belong, she's not belong, she's not welcome. Diba? Paano siya babalik? Paano niya babalikan yun? Ay, hindi man ako pinansin doon. Lipat ako doon sa kabila. Ate, mga ate, Kuya Akil, did anyone approach you aside from me? Or anyone? Yes. Natakot siya sa akin. Oo nga, natin. So, get out of the comfort zone. Mag-speak tayo ng English, swaya. Basta yung maintindihan, di ba? Yung, basta basta merong thought, alam na yon, di po ba? Amen. So, yun po yun. So, let's continue to seek God. Ay, bakit andyan na? Wala na. Asan na yung to God be the glory? Ayan na. Recap na lang po. But to God be the glory. Ito yung recap. I-recap ko lang po. Outward, practical mark of effective ministry. He was involved. He was Christ exalting. He was available. He was prayerful. He was fruitful. And he was without prejudice. Ito po yung outward na mark ng isang pagiging efektibo na ministro or servant ng ating Panginoon. Ayan na yung to God be the glory. Yan na yung to God be the glory na hinahanap ko. Pasaway tong clicker Amen po. So tumayo po tayong lahat at palakpakan po natin ang Diyos na buhay.